Asinggan, Pangasinan, taong 2016 nang sinimulan ng pagdinig sa kaso laban sa isang dalaga at sa kaniyang tito na di umano'y nahuling nakapatong at nangangabayo ang babae sa ibabaw ng lalaki. At ang lalaking ito ay si Prudencio Lapinson. Sa batas ng Pilipinas, ang ginawa ni Prudencio ay maituturing na concubinage, isang krimen na ginagawa ng lalaking may asawa kapag nakikiapid sa ibang babae. Ayon sa Article 334 ng Revised Penal Code, nagkakasala ang isang asawang lalaki kapag tahasan niyang tinitirhan o pinagsasama sa isang bubong ang kanyang kalaguyo, o kapag lantaran siyang nakikipagrelasyon sa ibang babae sa paraang ikahihiya ng publiko. Sa ganitong kaso, maaari siyang makulong mula 6 na buwan hanggang 4 na taon, samantalang ang babae naman na kanyang karelasyon ay maaaring patawan ng destyero, ibig sabihin, ipinatatapon o ipinagbabawal na lumapit sa loob ng itinakdang layo mula sa tunay na asawa. Kaya ngayon, mga babae, alam nyo na kung ano ang ikakaso sa asawa nyo kapag ng babae, dahil may 2 klase pala ito. Yung sinasabi ng iba na adultery ay para sa babaeng nangaliwa lang pala, concubinage naman sa lalaki. At sa kwento nga, ang babae o dalagang ito ay hindi tunay na tito ang lalaki. Naging tito lamang siya dahil pamangkin siya ng asawa ng lalaki, at iyon ang masaklap. Ang dalagang tinutukoy natin ay si Cherry, 19 na taong gulang lamang noong mga panahong iyon. Nag-aaral siya sa UCU at ang nagpapaaral sa kanya ay ang pamilya ng mga Lapinson. Kasama sa pamilyang iyon ang kanyang tita na si Daisy, na napangasawa ni Prudencio Lapinson. Si Prudencio ay dati nang nagtrabaho sa South Korea at nang makauwi at makapag-ipon, sinubukan niyang magtayo ng karinderya. Sa awa ng Diyos, pumatok ang karinderya. Ang pangunahing putahe nila ay pinapaitan ng Ilocano. Hindi nagtagal, nagkaroon ng 5 sangay ang negosyo ni Prudencio at mabilis ang pag-angat nila sa buhay. Habang tumataas ang kita ng karinderya at wala pang asawa si Prudencio, umiikot siya sa pamamahala ng 5 branch at halos buong araw ay trabaho. Dahil sa dami ng oras na ginugugol niya sa negosyo, nababawasan ang oras niya sa ibang bagay, lalo na sa personal na buhay, at iyon nga ay ang pagkakaroon ng pamilya o asawa. Pero dumating ang araw na may kumain sa isang maliit na branch ng karinderya ni Prudencio, si Daisy. Biyahera si Daisy, nag-aangkat at nagbebenta siya ng saging at niyog sa palengke. 35 siya nang magtagpo sila ni Prudencio, samantalang 43 naman si Prudencio. Si Daisy ay regular na customer na kumakain doon tuwing may biyahe. Simple lang ang palitan nila noon: pag-order ng pagkain, pagbabayad, at paminsan-minsang maiikling usapan habang kumakain. Sa loob ng ilang buwan, naging regular ang pagkikita ng dalawa. Hindi dahil sa transaksyon ng produkto, kundi dahil si Daisy ay talagang dumadayo sa karinderya para kumain. Nagiging dahilan ito para magkausap sila ng hindi pilit, hanggang sa tuluyan na silang magkamabutihan. Paglipas ng panahon, nagdesisyon na magsama ng seryoso sina Prudencio at Daisy. Hindi ito mabilis na pasya. Pinag-usapan muna nila ito sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Nagplano sila ng tahimik na pagdiriwang at nag-ayos ng mga dokumento. Sa huli, nagpakasal sila at sinimulan ang buhay mag-asawa. Lumipas ang ilang taon mula ng mag-asawa sina Prudencio at Daisy. Habang tumatagal, napansin nila na hindi agad dumadating ang pagbubuntis. Hindi na rin sila bata. Medyo may edad na sila nang magpakasal, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan silang magkaanak. Hindi rin nawawala ang stress sa negosyo at sa personal na buhay, kaya nagdalawang isip sila kung ano ang susunod na hakbang. Dahil maayos ang katayuan nila sa pera dahil sa umuunlad na karinderya, nagdesisyon silang humanap ng medikal na tulong. Hindi sila nagmadali. Nagpunta muna sila sa doktor para magpa-check up at sumailalim sa mga pagsusuri, blood test, ultrasound, at konsultasyon sa espesyalista. Ipinaliwanag ng doktor na posibleng dahil sa edad at kondisyon ng katawan,
kaya nahihirapan silang magkaanak. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-aalaga at pagpapagamot, dumating ang inaasam-asam na balita. Nagpositibo ang pregnancy test. Dito muling nagbago ang takbo ng buhay. Mas naging maingat si Daisy sa pagkain at pahinga, at si Prudencio naman ay naglaan ng oras para sa mga check-up. Nang lumaon, ipinanganak ang kanilang anak na babae. Hindi ito malaking selebrasyon, simple lamang at puno ng pasasalamat. Para sa mag-asawa, malaking biyaya ito, bunga ng pagtiyaga at panalangin. Ang pagkakaroon ng anak ay nagdala ng bagong responsibilidad. Dahil abala pa rin ang mag-asawa sa negosyo, inayos nila agad kung paano aalagaan ang bata. Nagpasya silang kumuha ng taong mapagkakatiwalaan at may kakilala sa pamilya upang mag-alaga kapag pareho silang wala. Nang lumaki na ang anak ni Prudencio at Daisy, at lalo silang naging abala sa pagpapatakbo ng karinderya, nagpasya ang mag-asawa na kumuha ng yaya. Ayaw nilang iwan ang bata sa hindi kilala o sa taong wala silang tiwala, kaya pinili nilang kumuha ng kamag-anak na malapit sa pamilya. Sa pagpili, mas pinahalagahan nila ang tiwala at pagkakakilanlan kaysa sa murang singil. At dito na pumasok sa buhay nila ang isang babae, si Cherry. Taga-Cagayan din siya at pamangkin ni Daisy. Alam ng pamilya ni Daisy ang kahirapan ng buhay doon, kaya nang mag-alok ang mag-asawa ng posisyon bilang yaya, agad itong tinanggap ni Cherry. Ang alok ng Lapinison ay regular na sahod, libreng tirahan habang nagtatrabaho, at pangakong pag-aaralin siya. Iyon ang naging pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag. Pagdating ni Cherry sa bahay, agad siyang ipinakilala sa routine ng pamilya. Tinuruan siya kung paano magbantay sa bata, kung anong oras ang pagkain, anong gamot ang dapat ibigay kapag nilalagnat, at kung sino ang tatawag sakaling may emergency. Simple lamang ang mga tuntunin. Hindi pwedeng lumabas ng walang permiso, bawal magdala ng bisita sa loob ng bahay, at kailangang sumunod sa oras ng pagtulog ng bata. Binigyan siya ng maliit na kwarto malapit sa silid ng bata upang madali siyang makaalalay. Hindi naging komplikado ang relasyon nila sa simula. Si Daisy ay malapit at magalang sa kanya dahil pamangkin naman niya ito. Si Prudencio naman ay maayos na amo, sanay na magkaroon ng mga tauhan. Ipinakita ng pamilya ang intensyon na protektahan ng bata at tulungan si Cherry. Sa pagdaan ng mga buwan, nakita nila na responsable si Cherry. Nagpapaalam siya kapag may personal na lakad at sumusunod sa oras. Unti-unti ring natupad ang pangako ng mag-asawa. Nakapagpatala siya sa lokal na paaralan at may tulong pinansyal tuwing may bayarin. Dahil dito, naging mas matatag ang loob ni Cherry at mas nagtiwala ang mag-asawa sa kanya. Si Prudencio naman, kapag dumaraan sa bahay dahil sa trabaho, nagbibigay ng payo paminsan, simple at praktikal. Magalang ang ugnayan ni Cherry at Prudencio sa simula. Paminsan-minsan silang nag-uusap habang naglilinis ng pinggan o nag-aayos ng laruan. Hindi nagtagal, lumalim ang samahan nila. Habang tumatagal, nagbago ang tono. Ang mga tingin na dati pala kaibigan ay nagiging mahaba. Ang mga simpleng pag-alalay ay may kasamang pagtingin na may ibang kahulugan. Si Cherry, na dati tahimik at masunurin, nagsimulang magpakita ng kumpiyansa, nakikipagtagpo ng tingin kay Prudencio. Tumatawa ng mas malakas kapag may biro at nag-aalok ng tulong kahit hindi kailangan. Si Prudencio naman, abala man sa negosyo, biglang naglalaan ng oras para magtanong kung kumain na si Cherry o kung may kailangan ito. Hanggang sa may mga araw nang hinahatid ni Prudencio si Cherry sa eskwelahan nito. Wala namang naging mali siya iyon kay Daisy dahil hindi naman niya naiisip ang mga maruruming bagay sa pagitan ni Cherry at ng kanyang asawa. May tiwala kasi siya sa mga ito, lalo na sa kanyang asawang si Prudencio. Noong una ay paminsan-minsan lang na inihahatid ni Prudencio si Cherry sa paaralan nito bago pumunta sa mga karinderya nila. Pero habang tumatagal ay halos parang naging obligasyon na ni Prudencio ang paghatid sa babae. Minsan pa nga, inuuna pa niya si Cherry kaysa sa asawa niyang si Daisy na papasok din sa trabaho
sa kanilang karinderya. Ang palusot naman ni Prudencio ay may sarili namang sasakyan si Daisy. Dito na nagsimulang makaramdam ng selos si Daisy kay Cherry na pamangkin niya. Alam naman natin na malakas ang instinct ng mga babae sa ganitong bagay, lalo na kapag niloloko sila ng kanilang mga asawa. Kaya ang ginawa ni Daisy, inutusan niya ang isa sa kanilang tauhan sa karinderya na subaybayan ang kanilang boss kapag kasama nito si Cherry. Madalas kasi na bigla na lang nawawala si Prudencio sa mga pwesto nila at bihirang makita ni Daisy sa main branch. Ang lagi nitong palusot ay nasa ibang branch siya, pero kapag dumadalaw si Daisy sa ibang branch at nagtatanong, sinasabi ng mga tauhan na wala namang dumating na Prudencio sa araw na iyon. Hanggang sa isang araw, dumating na ang balitang kinakatakutan ni Daisy. Ayon sa tauhan na inutusan niyang magmanman, totoo ngang hinahatid sundo ni Prudencio si Cherry sa eskwelahan. Pero matapos ihatid, hindi sila dumidiretso ng uwi. Sa halip, dumadaan sila sa isang motel. Nagsho-short time, kumbaga. Halos gumuho ang mundo ni Daisy nang marinig niya ito. Pilit siyang kumalma at inisip kung paano aayusin ang unti-unting pagkasira ng kanilang pagsasama. Pero hindi alam ni Daisy na mas malala pa sa ulupong ang inaalagaan niyang pamangkin. Dahil maski sa loob ng bahay nila, ginagawa ng dalawa ang kalaswaan habang natutulog ang anak nila. Sa kusina, sa kwarto nilang mag-asawa, doon naglalampungan si Cherry at si Prudencio. Halos lahat na ng posisyon ay nagawa na nila dahil sa kahalayan ni Cherry at sa kasabikan ni Prudencio na makatikim ng mas bata sa kanyang asawa. At paano nalaman ni Daisy ang lahat ng ito? Dahil sa katalinuhan niya, nagpakabit siya ng mga lihim na CCTV sa loob ng bahay nila nang hindi nalalaman ng dalawa. Ginawa niya iyon bilang paghahanda sakaling dumating ang araw ng gulo at hiwalayan para may ebidensya siya sa korte. Matalino si Daisy, sinigurado niyang protektado ang lahat ng pinaghirapan nila. Dahil sa mga napanood niya sa CCTV ng kanilang bahay, nakita niya mismo kung gaano kalaswa ang ginagawa ng dalawa. Parang gusto na ni Cherry na siya na ang maging asawa ni Prudencio. At ang hindi niya malilimutan ay ang tagpong habang naglalaro ang bata sa ibaba ng bahay. Nasa itaas naman si Cherry at Prudencio, walang pakialam, habang gumigiling si Cherry sa ibabaw ng asawa ni Daisy. Sabay ng relasyon ay ang patuloy na pangako ng mag-asawa sa edukasyon ni Cherry. Sa barangay, walang halatang pagbabago sa simula. Nakikita si Cherry bilang yaya at estudyante, at si Daisy ay kilala bilang mapagmahal na asawa at ina. Ngunit sa loob ng bahay, unti-unti nang sumisikip ang hangin. May tensyon na hindi pa nakikita ng iba, mga tingin, kilos at katahimikan na tila may itinatago. Hanggang sa dumating ang araw ng Lunes alas 6 ng hapon. Galing daw sa paaralan si Cherry at si Prudencio. Pagkababa ni Cherry sa sasakyan, hindi pa man tuluyang nagsasara ang pinto ay sinalubong na siya ng mainit na sampal ni Daisy. Kumalat sa hangin ang tunog ng envelope na tumama sa mukha ni Cherry. Mga larawan iyon ng kanyang kalaswaan, kasama mismo ang asawa ng tiyahin niya. Napaatras si Cherry, gulat at nanginginig. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ay sinabunutan na siya ni Daisy, sabay sigaw ng, "Walang hiya ka! Sa bahay ko pa! Sa harap ng anak ko!" Nagkagulo sa labas ng bahay. Lumabas ang ilang tauhan at mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan. Sinubukan ni Cherry na lumaban. Hinawakan niya ang buhok ng tiyahin at pinipigilan ang mga hampas. "Hindi mo alam ang totoo, tita," sigaw niya, pero lalo lang nagnitngit si Daisy. "Anong totoo? Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Dumating si Prudencio, nagmamadaling awatin ng dalawa." "Tama na, Daisy. Tama na," sigaw niya, ngunit sa halip na tumigil, lalo pang nagalit si Daisy. "Ikaw ang pinakamasahol sa lahat, Prudencio. Mas pinili mong ipahiya ako sa sarili kong dugo." Nang marinig iyon, napatigil si Cherry. Bumitaw sa buhok ng tiyahin. Sabay tulak sa kanya palayo. "Hindi ako ang unang lumapit sa kanya," sigaw niya, umiiyak na may galit. "Kung alam mo lang kung sino talaga ang nagsimula." Ngunit bago pa siya makapagtapos, itinuro siya ni Daisy. "Lumayas ka sa pamamahay ko. Wala kang karapatan dito.
Niyakap ni Prudencio si Daisy para awatin ang gulo, ngunit tinabig siya ng babae. "Bitawan mo ako, ganyan ka rin. Mga kamay mong marumi, huwag mong idikit sa akin." Sa harap ng mga taong nagkukumpulan, tumakbo palabas ng bakuran si Cherry, luhaan at takot, habang si Daisy ay halos himatayin sa galit. Si Prudencio na may napayuko, walang magawa kundi panoorin ang unti-unting pagkawasak ng buhay na siya mismo ang sumira. Matapos ang kaganapang iyon, lumipas ang ilang buwan. Akala ni Daisy ay natapos na ang gulo. Ipinabatid niya sa kanyang kapatid na babae, ang ina ni Cherry na nasa Cagayan, ang lahat ng kabalbalang ginawa ng anak nito. Ngunit nagulat si Daisy nang malaman niyang hindi pa umuuwi si Cherry mula nang palayasin niya ito. Doon niya natuklasan ang mas masakit na katotohanan. Kumuha pala ng apartment si Prudencio sa kabilang bayan, malapit sa isa sa mga karinderya nila, at doon nakatira si Cherry, ang pamangkin niyang minsan niyang itinuring na anak. Mas lalo pang bumigat ang loob ni Daisy nang malaman niyang doon din namamalagi si Prudencio kapag wala siya sa kanilang bahay. Doon na napuno si Daisy. Sa gitna ng galit, sakit at pagkadismaya, nagpasya siyang dalhin sa korte ang laban, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal at kapayapaan ng kanilang pamilya. Taong 2016 nang magpasya si Daisy Lapinson na magsampa ng kaso laban sa asawa niyang si Prudencio at sa pamangkin niyang si Cherry matapos mabunyag ang kanilang lihim na relasyon. Hindi na ito basta hinala, dala ni Daisy ang mga ebidensya, mga larawan mula sa CCTV ng kanilang bahay, mga mensahe sa cellphone at ilang testimonya ng mga kapitbahay na nakakita sa dalawa. Ang mga ito ang ginamit niyang sandata sa kanyang paghahabla. Una, concubinage laban kay Prudencio at adultery concubinage laban kay Cherry. Ayon sa reklamo, nilabag ng dalawa ang sagradong katapatan ng mag-asawa at lantaran pa itong ginawa sa mismong tahanan ng pamilya. Idinagdag pa ni Daisy na habang ginagawa ng dalawa ang kanilang kalaswaan, madalas ay naroon pa mismo ang kanilang anak, dahilan para ituring niyang isang uri ng moral at emosyonal na pagpapahiya. Bilang suporta sa kasong kriminal, nagsampa rin siya ng civil case para sa moral at emotional damages na may kahilingan ang kabayaran sa pinsalang dinulot sa kanya at sa kanilang anak. Kalakip ng demanda ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagkasira ng negosyo, pangungutya ng mga tao, at pagkabalisa ng bata. Humiling din si Daisy ng temporary restraining order upang hindi makalapit si Cherry sa kanilang anak at bahay habang dinidinig ang kaso. Sa pag-usad ng proseso, dinala ni Daisy ang lahat ng ebidensya sa piskalya ng Asingan, Pangasinan, kung saan sinimulan ang formal na pagdinig sa korte. Nagharap ng abogado ang magkabilang panig at sa unang araw ng hearing, mariin ang pahayag ni Daisy. "Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang pamilyang pinaghirapan ko." Tahimik lamang si Prudencio, samantalang si Cherry ay umiiyak sa harap ng hukom. Pero matapos iyon, habang nagpapatuloy ang kaso sa korte, isang hapon ay may hindi inaasahang kumatok sa bahay ni Daisy. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang mga magulang ni Cherry, ang kanyang sariling ate at bayaw. Halata sa mukha ng mag-asawa ang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Nanginginig ang tinig ng kanyang ate habang lumuhod ito sa harap niya. Hawak ang kanyang mga kamay, umiiyak at nagmamakaawa. "Daisy, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Kami na ang bahalang magparusa sa kanya. Pero maawa ka naman." Ramdam niya ang lahat ng sakit at kahihiyan na dulot ng pagtataksil ni Prudencio at ni Cherry. Pero sa harap ng luha ng kanyang kapatid, unti-unting nabasag ang matigas niyang loob. Sumingit pa ang ama ni Cherry, namamanhik din ng kapatawaran at nangangakong iuuwi nila agad si Cherry sa Cagayan upang hindi na muling makipag-ugnayan sa pamilya Lapinson. Mabigat sa loob, ngunit nanaig kay Daisy ang awa at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng sugat at kahihiyan, pinili niyang patawarin ang asawa at pamangkin. Kinaumagahan, pumunta siya sa abogado at piskalya upang formal na iurong ang kaso laban kina Prudencio at Cherry.
kapalit ng kasunduang aalis na ng pangasinan si Cherry at hindi na babalik o makikipag-ugnayan kailanman. Matapos ang ilang araw, tuluyang umalis si Cherry kasama ang kanyang mga magulang pabalik sa Cagayan. Naiwan si Daisy na tahimik, bitbit ang lungkot ngunit may gaan sa dibdib, sapagkat sa halip na paghihiganti ay pinili niyang wakasan ang lahat sa kapatawaran. At mula noon, hindi na muling bumalik sa pag-aaral si Cherry. Sa inyo mga kaibigan, sino ba talaga ang may kasalanan dito? Dahil sa opinyon ko, mas kasalanan ng babae. Hindi dahil lalaki ako, kundi dahil isipin ninyo, hanggat hindi bumubuka ang babae at pinilit mo ito, di ba panghahalay o panggagahasa ang tawag doon? Kaya nasa inyo pa rin mga babae ang susi ng lahat. Ibig sabihin kung hindi naman pinilit si Cherry, talagang gusto rin niya. Siguro ang kasalanan lang ni Prudencio ay natukso siya ni Cherry. Pero kahit pa ganoon, tignan nyo ang batas sa Pilipinas. Mas mabigat pa rin ang parusa sa lalaki sa mga ganitong kaso. Yun lang, salamat.